Paanong ang kabobohan ay makakapagpayaman sa isang tao? Paano magpapayaman sa'yo kapag bobo ka? Madaming kabobohan eh. Di ba, bobo ka? Ang kagandahan pag bobo ka, Pag ang mindset ko, bobo ako, wala akong alam. Palakpakan lahat ng bobo. Ano ang payo ninyo sa mga bobong nandito kung gusto nilang magtagumpay? Never stop doing what you can do to be better. kung bobo ka at wala ka pang alam, di may pag-asa kang yumaman, di ka pa naman mayaman eh. Start small, think big, move fast. Hindi ako natatakot magpakabobo sa mga ginagawa ko kasi gusto ko malaman ko yung resulta ko. Magkamali man ako sa bobong paraan, pag natuto ko dito, alam ko lalaki yung negosyo ko. Feeling nyo bobo kayo, tandaan nyo, laging may taong mas bobo sa inyo. Tandaan nyo, mas madiskarte yung mga bobo, pare. Siyempre, hindi natin tatapusin ang gabi na to nang walang RDR Talks. Ayan. May tanungan tayo ngayon. Bago tayo pumunta sa ating question and answer portion. So far, sino rito yung maraming napupulot? Taas ang kamay. Sa palagay nyo ba, yung attendance nyo ngayon, yung presence nyo ngayon, sulit or hindi? Sulit! Pakilaka, sulit or hindi? Sulit! Sino dito certified bobo? Taas ang kamay. Palakpakan lahat ng bobo. Palakpakan na may kasamang sigawan lahat ng certified bobo! Ayan. Okay. So iniimbitahan ko yung 10 bobong kasama ko. Grab your seat. Ready na ba kayo mga boss? Ready na? Boss Don, Boss Gilbert, ready na? Okay, madali lang naman yung mga tanong natin. Okay, unang tanong. Bako, eto na. Paanong ang kabobohan ay makakapagpayaman sa isang tao? Isa lang po ang natutunan ko while I was learning from different successful people, and baon-baon ko po ito. Every time nakakaramdam po ako ng takot, nabanggit ko po yung takot kasi kung bobo ako, walang ibang nagre-register sa utak ko kung hindi yan mahirap, hindi yan madali, natatakot lang ako. And I guess maybe smarter people would tend to analyze things before they take action, while idiots like me would take courage to take action because I know when I fail, I will learn from that failure. Palakpakan po natin. Napakaganda ng sagot. Okay, Coach Ras? I think kung merong isang common na sagot ng lahat ng speaker today, bukas lang na matuto. Problema sa kilala kong mga matatalino, may sakit silang acne, yung alam ko na yan. That's why gusto ko sana lahat tayo, kung feeling natin hanggang ngayon bobo pa rin tayo, kailangan magkaroon tayo ng AIDS, Acquired Intelligence Due to Seminars. Alright, thank you so much. Palakpakan natin si Coach Ras. Ayan. Boss Pio. Ang kagandahan pag bobo ka, di ba, bobo ka? Hindi, halimbawa, dahil bobo ka, syempre, gagawa mo ng paraan yung isang bagay. Halimbawa, syempre yung mga matatalino, talagang technical yan eh, di ba? Yes. Gagawin ko to, ganito, automated system, para analysis, di ba? Ngayon, dahil bobo ka nga, ang dami mong alam, ganito lang yan, yung tornilyo lang ng electric. Di ba? Tandaan nyo, mas madiskarte yung mga bobo, pare. Yan. Palakpakan natin, Pio Valbuena. Napakagaling, no? Okay, Josh Moica. So in terms of bobo, sabi nga ni Coach Chinky, ang magpapayaman sa'yo, hindi yung mga alam mo na. Ang magpapayaman sa'yo, yung mga bagay na hindi mo pa alam. Correct. So kung bobo ka at wala ka pang alam, ito may pag-asa kang yumaman, di ka pa naman mayaman eh. Tama. Di ba? And lastly, para sa akin, kung tatanungin mo ako paano ako nagtagumpay, nakinig ako. Diba? Nagpakabobo ako. Hindi ako nahiya na maging stupido. Meron akong kwento one time, nasa isang meeting kami. Tapos may nagtuturo. Mga kasama ko mga businessmen din, mga milyonaryo. Tapos may nagtuturo na tungkol sa finance. May mga sinasabi siya, A plus B equals Y equals Z. Tapos ako lang yung nag-iisang tao na nag-stood up. Hindi ko mag-gets eh, pwede ba pakiulit mo nga? Tapos, nag-end up na lahat pala ng kasama ko hindi din alam. Buti na lang, sinabi ko na hindi ko alam. So sila pala, hindi din nila naiintindihan. So na ngayon, natuto kami lahat nung pinaulit-ulit sa amin. So yun yung kahalagahan na maging bobo ka. Joshelle. So sa akin naman sir, naniniwala ako na kahit yung mga matatalinong tao, bobo din sila.
Kasi ang kabobohan, sabi nga natin, di ba, lahat ng nagiging successful na people, dumaan sila sa failure. So, ibig sabihin, bobo din sila. Yes. Meron tayong kakayahang maging matalino or may kakayahan tayong maging mayaman. Basta, yung pagiging bobo natin, susundan natin ang pakikinig. Kasi kung bobo ka nga, may mga tao dyan, kagaya namin, na willing magturo sa'yo. Pero kung hindi ka makikinig, hindi ka magiging matalino. Lahat tayo bobo. Kailangan lang natin is makikinig tayo at gagawa natin ang kilos para mapunta tayo dun sa sinasabi nating magiging mayaman. Ayun. Okay, thank you so much, Boss Lucio. Meron akong sinasabi palagi, I call this the Bobo Mindset. And the Bobo Mindset says that in anything that you do, act as if wala kang alam. So lahat mo ng ginagawa ko everyday, wala akong alam. So anong pwede kong alamin about this? Sino yung pwede kong tanungin? Kanino ako pwede magpatulong? So ngayon po, sinusubukan ko mag-build ng brand. Wala talaga akong alam. Aminado ako, friend, wala akong alam. Anong pwede ituro mo sa akin dito? Reach out ako kay Fibo Lim. O bro, ganito lang. Okay, thank you. Punta ako kay na Her Choice, kina Chai Jumilia, kakaalis lang nila. Ano to? And ngayon, ang dami kong kausap ngayon ng mga taong, ay bobo pala ni Don. Walang alam to, tulungan nga natin. Ayan, tinulungan nila ako. So ngayon, mukhang malalunch na yung company kong bago dahil nga, bobo ko, wala akong alam, and maraming taong willing tumulong at willing mag-contribute. Galing. Palakpakan natin, Boss Don Soriano. Galing. Malaking bagay sa akin yung pagiging bobo ko, kaya ako masenso. Kasi pangarap ko, sabi ko nga sa magulang ko, sana maging engineer ako. Kung nabigyan pala ako ng tatay ko, ng baon pang araw-araw, pinapapasok ako, baka hindi ako negosyante ngayon eh. Naging negosyante ako kasi nga, hindi nga ako nakapag-aral. Dahil doon sa pagiging bobo na yun ang dahilan, kaya kami umangat. Yun. Alright. Number 2 question. Ano yung pinaka-bobong ginawa mo sa buhay mo at paano ito nakatulong sa'yo? Ang pinakabobong ginawa ko sa buhay ko na nagpatagumpay sa akin, madaming kabubuhan eh. Unang-una, hindi ko na tinapos yung college. Kasi may choice naman ako na yung mom ko na lang magtatrabaho eh. Sige ma, kaya mo yan. Di ba? Ako mag-aaral ako, kailangan kong tapusin. Number 1. Pangalawa, may choice din ako na magtrabaho abroad kasi kailangan kong kumita ng malaki. Not to to discriminate or anything, pero tumatakbo po talaga sa isip ko yon. Nung namatay yung dad ko, paano ko ito masusok? 2 nag-aaral eh. Diba? Sahuran lang ako noon. 14,000, kulang na kulang po yun. At dito po ako sa Makati nakatira. Nagbaka sakali po ako, narekomenda ako mag-sales, mag-real estate. Talagang, alam ko yung experience na yun, yung namamlayer talaga. No? Dahil doon, at na-equip na ako ng mga natutunan ko kay Ras, kay Chinky, at iba-iba pang mga magagaling na tao. Nabigyan ko ng komportabling buhay yung family ko. Yung mom ko na high school graduate, nakagraduate siya ng business school sa Singapore. At marami pang mga ibang bagay na naibigay ko sa family ko kung hindi naman material lang eh. Kung hindi alam yun, magagandang experience. Maybe for my mom, it's dignity and who she is right now that she could be proud of kung sino man yung makausap niya. Maraming salamat, Boss MJ Aguilar. Grabe yun. Next, Coach Ras. Yung sinunod ko yung gusto ng ibang tao para sa akin rather than susundin ko yung gusto ko para sa akin. Kasi nga, pag ang mindset ko, bobo ako, wala akong alam. So mag-aantay lang ako ng pagdikta ng ibang tao, mag-aantay lang ako ng anong gusto tungkol sa akin. And sinunod ko yung mga gusto ng mga tao para sa akin, except that naging successful ako from the external, but internal, nawala ko yung sarili ko, nakalimutan ko yung sarili ko. That's why at age 35, yes, successful financially, but deep inside, I was dying. Deep inside, I was suicidal. And that's where I found out na hindi ko na kailangan pakinggan yung katalinuhan ng ibang tao ko. Hindi kailangan ko pakinggan yung sarili ko. If tinignan ko, ano yung pinaka-common na narinig ko sa lahat, bakit lahat successful dito, hindi naman tutungkol sa pera eh. Tungkol ito sa anong pwede kong gawin sa buhay ko na pwede kong mapabago yung buhay ng ibang tao. At habang yun ang aking tinatahak sa buhay, nagbabago din ang buhay ko. And sobra ko na-inspire sa'yo, Pio, because again, very simple mind. Hindi mo kailangan ng utak para gumaling sa buhay. Kailangan mo lang ng puso at sundin mo yung puso mo. And Galing nun. para sa akin, bobo ako kung patuloy kong sundin yung utak ko kasi this is the poorest problem solver. The best problem solver is I just follow my heart, wanting to make a difference to other people so I can make a difference in my own life. Galing. Coach Ras, thank you so much. Boss Pio. Pinakabobong ginawa ko yung nagtiwala ako kasi yan, marami sa ating ganyan eh. May mga nabibiktima ng mga bubulaklak na salita. So, yun. Pagka tumaya ka na ng malaki-laking pera dyan tas nasunog, yun na yung pinakabobo.
bobo-bobo ko nga talaga, no? Tapos sobrang saya mo, ang bobo ko. Kasi hindi mo na uulitin yun. Ayun. So, na-scam si Boss Pio. Sa madalit sabi. Okay. Na-scam pero natuto. Yun yung mahalaga doon. Ang pinakabobong ginawa ko, hindi ko pinakinggan yung sarili ko. So para lang kay Coach Ross, hindi ko pinakinggan yung sarili ko. Bakit? Kasi nga ang bata ko. So wala akong karapatan na pakinggan yung sarili ko kung gusto kong yumaman. Kaya ang pinakabobong ginawa ko, hindi ako nakinig sa sarili ko, pero nakinig ako sa mga tamang taong dapat pakinggan kasi nga, hiniram ko nga yung utak nila. Kaya yun ang naging susi sa maaga kong tagumpay. Galing. Thank you so much, Josh. Ma'am Joshelle. So sa akin naman, feeling ko ang pinakabobong ginawa ko is yun nga, yung mas pinili kong magtrabaho kaysa ipagpatuloy yung pag-aaral ko. No? Kasi naisip ko lang ngayon na siguro kung natapos ko yung pag-aaral ko, mas malawak yung kaalaman na meron ako na pwede kong magamit sa negosyo ko ngayon at sa mga susunod na araw pa. Na hindi ko na siya magawa ngayon dahil nga meron na akong business, wala na akong oras. So yun yung pinakabobong ginawa ko sa buhay ko na gusto kong baguhin sa Thank you so much. Boss Don Soriano. Pinakabobong ginawa ko na nagbago ng buhay ko, siguro yung pagtitiwala sa mga maling tao. Yes. Noong 2021, nagtiwala ako sa mga maling tao. Alam mo yung hindi mo ma-imagine man lang na tatarantaduhin ka nila. Kasi parang palagay mo hindi mo man lang yun magagawa sa kapwa mo. Pero may mga tao palang kaya nilang gumawa ng mga bagay na sobrang lalim na medyo borderline illegal na. Dahil doon nga nawala yung 30%, 40% ng negosyo ko. Lost almost 50 million pesos in current and future income. But only to find right now, my biggest pain is my biggest blessing pala. Yun. Na dahil nangyari yon, gusto ko lumapit, sabihin ko thank you. Dahil sa'yo, may 1 million followers na tayo. Yes. Thank you. Yes. Dahil sa'yo, meron tayong ilalunch na hair brand na malamang kaya maging $1 billion business. Thank you, Lord, for letting me experience the pain because this pain is my foundation for what's to come. Ang galing, ma'am. Okay. Boss Gilbert. Hindi ako nakikinig sa iba. Ang ginagawa ko lang, yung gusto ko talaga, gawin ko yung mga trial and error dahil gusto ko yung mga bagay na gustong gawin. Hindi ako natatakot magkamali. Hindi ako natatakot magpakabobo sa mga ginagawa ko kasi gusto ko yung ginagawa ko, malaman ko yung resulta ko. Kasi kung magkamali man ako sa bobong paraan, alam ko na pag natuto ko dito, alam ko lalaki yung negosyo ko. Ang galing. Okay. Last. Ano ang payo ninyo sa mga bobong nandito kung gusto nilang magtagumpay? Ang payo ko po sa mga bobong kagaya ko is, number one, kung ano man yung resulta natin sa buhay is just a byproduct of how we evolve every single day. Ang gap lang naman po probably kaya hindi ko nagagawa yung mga nagagawa ng mga mas successful sa akin is, again, gaya po ng nabanggit ko kanina, baka may takot ako na baka mag-work, mag-fail, o baka may takot ako maging successful to, di ko na masustain ano na mangyayari sa akin. Anong sasabihin sa akin ng ibang tao. Pangalawa po, i-acknowledge ko, may uncertainties eh. Yes, may pangarap ako, sigurado ako na ito yung gusto kong makamit, pero sigurado ba ako na ito talaga yung ibibigay sa akin? Sigurado ba ako na ito talaga yung para sa akin? Maraming tanong. Most especially, malaki rin yung pagdududa ko sa aking sarili. Hindi lang po ito every biggest moment sa buhay ko, kundi actually araw-araw po ito, moment to moment. Tanging pinangahawakan ko lang po, kagaya po ng sinabi ko kanina, is it's not just about your might nor your power, maybe your wisdom. It's still faith, magiging bukas na manampalataya na may mas magaling sa akin, na may magbibigay ng oportunidad sa akin at hindi ito mauubos. So kung meron akong pananampalataya, may pag-asa at maraming pagmamahal na pwede kong maibigay sa kapwa ko tao. Yes. Very good. Coach Ras. Wala namang pinanganak na taong bobo. Bilang anak na may kapal, bilang anak ng Panginoong Diyos, lahat tayo ginawa sa kanyang image and likeness. So kung feeling mo man bobo ka, judgment lang yan ng ibang tao tungkol sa'yo. Pero hopefully, huwag mong husgan ang sarili mong bobo ka. And therefore, your only job here is to believe who you are as a beautiful creation of God. And therefore, make sure that every day you walk in hope with excitement. Hindi mo man alam ano yung future mo. Most important part here is maniwala ka that somebody up there is supporting you, but never stop doing what you can do to be better, but most probably to serve the world, simply because, again, it's all about how we want to serve the world that will create a difference in this world. Yes. Thank you so much. Ang ganda. Boss Pio. Siyempre, kapag bobo ka, magtulak ka ng tambay light tsaka tambay cup. Tatawagan nyo lang yan, ha? Tutulak tayo. Let's go. Thank you so much, Boss.
Ano pa ba? Di kangkong chips. Pulutan! Di ba may tambay light? Ano kakainin nyo? Healthy syempre. Healthy din tayo para hindi tayo maaga mamatay. O, pulutan, kangkong chips. Hindi, pero ito seryoso. Para sa lahat ng bobo, isa lang ang gagawin natin. Matuto tayong makinig. Tapos, most importantly, piliin nyo kung sino yung papakinggan nyo. Choose the right mentor, sabi nga ni Coach Don. Mentor na dapat, syempre, nagbabayad ng tax, may negosyo, mayaman din, mas mayaman sa'yo, mas malupit sa'yo. Tapos, tanggapin mo na bobo ka at mas maraming mas matanda at mas magaling sa'yo. And then, learn from everybody even if sometimes it's not what to do. Ang galing. Thank you so much. So, syempre, boss, pag nalasing ka na, tapos may pulutan ka na, busog ka na, para matanggal yung lasing mo, mag-Max Mango ka. Dapat ganon. Tama. So, sa akin, sir, ang masasabi ko lang, gaya ng sinabi ni Coach Rush, if feeling nyo bobo kayo, tandaan nyo, laging may taong mas bobo sa inyo. So, parang sa situation lang natin yan eh. Kung feeling mo nadadown ka na, pinagsakluban ka na ng langit at lupa, lahat ng problema nasa iyo na. Tandaan mo, maraming taong mas matindi yung pinagdadaanan kesa sa'yo. So, wag kang mawawala ng pag-asa na eto na ako, eto lang yun eh. Maraming pinagdadaanan or mas malaki yung pinagdadaanan sa'yo. Kung feeling lost ka na, sabi ko nga kanina, sarili mo lang din yung mag-aangat sa'yo. Walang taong bobo, lahat tayo matalino. Yes. Okay, Coach Don. So, di ba nalasing ka? Tapos kumain ka ng kangkong chips. Tapos the next morning, hangover, nag-back. Na-stress ka sa negosyo mo, nakalbo ka. Tulungan kita. Na-i-connect eh. Nakikonnect. Na-i-connect pa yun, no? Sa akin, start small, think big, move fast. Thank you. Boss G. Ang mapapayo ko lang, the next day punta kayo sa Train Fitness, mag-workout kayo. Siyempre, yung pawis, di ba? Yes, at the same time, gaganahan kayo doon kasi mga puro sexy at mga pogi. Ayan. Pero anyway, tinuruan na namin kayo mula umaga hanggang gabi. Pero kung hahayaan nyo pa rin yan na ipapasok nyo lang sa utak ninyo, mag-analysis paralysis lang kayo, aaralin nyo bukas, mag-aaral kayo, manunood na naman kayo ng motivational ni Boss RDR, walang mangyayari sa inyo pag hindi nyo talaga kinulusan. Kaya pinaka-importante talaga, kilusan ninyo yan. Mag-start kayo ng maliit, sabi nga ni Coach Don, dream big and move fast. Yun lang naman. Alright. Okay. Thank you so much for all of the speakers.